O, Midan Matriano, pwede ka nang magtanong. INC, The Revealers, go ahead. Ayun, magandang gabi po, Brad Jando. Ganon din kay Brad Wendell. Magandang At gabi. Kala ko may hindi na papapasukin yung Berjando. Magtatanong lang bro. Pagtalakayan. Magtatanong. Pagtalakayan na hindi magbukas ng ano, hindi magbukas ng camera na nagsasalita siya sa mukha. So hindi natin ano yan. Pero magtatanong lang, walang problema. Go ahead bro. ako po ay magtatanong lang. Hindi po ako makikipagdiskusyon. Maliban po kung kayo ay pumayag uli na magtanong kayo sa akin at bigyan ako ng kaukulang oras para magpaliwanag. Pero ang purpose ay magtanong. Mangyayari yun bro, face to face na bro. Go ahead. Ay, hindi naman kami, Kwan. Ako personally, hindi ko talaga purpose ang makipagdebate sa inyo dito. Magtanong lang talaga. Yun na nga. Mangyayari lang yun na magkakadiskusyon tayo again, punto por punto versus the revealers, face to face na. Pero ngayon, tatanong ka lang. Go ahead. Ang gusto ko pong itanong ay ganito. Tama ba na ituro ng kapatid na Manalo ang Iglesia ni Kristong nasa Biblia? Brother Wendell? Okay. Ito ang sagot. Tama bang ituro ni Felix Manalo ang Iglesia ni Kristong nasa Biblia? Ang sagot, mali. Bakit mali? Dahil sinabi ni Felix Manalo na ang unang Iglesia ni Kristo ay natalikod. Wala yes Biblia. At hindi lang yan, kailan ba lumabas ang aral na natalikod? Sa pasugo ninyo, pahina 10, sabi dito, noong taong 1913, naisipan ni Felix Manalo na natalikod ang unang Iglesia ni Kristo. Kaya ang tanong, tama bang ituro ni Felix Manalo ang nasa Biblia? Mali. Dahil ang kanyang turo hindi nakabatay sa Biblia, natalikod ang unang Iglesia. At dagdagan ko, Brother Wendell, hindi talaga siya pwede kasi ayon kay San Pablo sa Roma 10:15, sabi ni San Pablo, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Kung may nagsugo kay Manalo, sino nagsugo sa kanya? Yang sabi lang sa lathalain nyo 3 araw lang siyang hindi lumabas sa kwarto, 3 araw hindi kumain, paglabas naging sugo na. Hindi sugo na. So, self-proclaim yun. So kung ang tanong mo, tama ba na ipangaral ni Apostol Pablo ang Iglesia ni Kristo? Mali, kasi hindi siya sinugo. Ang sabi ni St. Paul, paano sila magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Yun ang sagot. Next question. At dagdag din natin no, yung messengers ni God pa lang biblically. Malakay 2:7 at Haggai 2:11 bro. So Malakay 2:7 muna bro. Okay, Malakay 2:7 muna. KJB natin no. Okay. May mga Biblia nila yan. Malakay 2:7. Sabi ganito, for the priest's lips should keep knowledge and they should seek the law at his mouth, for he is the messenger of the Lord of hosts. Yan, Brother Angel. Sino daw messenger ni Lord? Yung priest bro. Mga priest bro. So Haggai chapter 2 verse 11. Haggai tayo. Haggai chapter 2 verse 11. 2:11. Kanino magsasangguni sa aral? Thus said the Lord of hosts, ask now the priest concerning the law, saying. Ang tatanungin bro, biblically kasi, the priest. So kung di pari ang yung kapatid na Felix Manalo po, hindi wala po siyang karapatan mangaral kapatid. At hindi rin siya sinugo dahil nagbasa lang siya ng Biblia, nag-interpret lang. So yun po yung mga sagot namin kapatid po, Midan. The next question. Ayun. Next question po. Itutuon ko lang po uli ang aking sarili kay Brother Wendell. Pero salamat pa rin po sa mga karagdagang pagsagot ni Brother Junri at saka ni Brother Angel. Pagpaumanhin at itutuon ko po ang sarili ko kay Brother Wendell. Ang sabi niyo po, Brother Midan, palalahanan ka lang din namin na sa tanungan portion, pwede kaming magdagdag bro.
Kaya paalala lang din sa iyo. Kaya wag mo sana kaming limitahan na magbigay din ng kasagutan kung gugustuhin namin at kung alam din namin yung aming isasagot. Tinatanggap ko po yun at makikinig po ako kung may karagdagan man kayo. Pero pinagpapaumanhin ko na, ipopokus ko lang po ang mga tanong ko kay Brad Wendell. Ano po? So, sunod na tanong po, Brother Wendell, ang sabi niyo po ay sa katanungang tama ba o mali na ituro ang Iglesia ni Cristo na nasa Biblia. Ang sabi niyo po ay mali. Sapagkat ang itinuro ng kapatid na Felix Manalo na Iglesia ni Cristo sa Biblia ay natalikod. Ang next question ko po ay nakatuon sa Mateo 24, ang talata po ay G's sa Magandang Balita Biblia, salin ng mga Katoliko at Protestante. Ang katanungan ko po ay, Iglesia ba ang tinutukoy ni Kristo na natatalikod sa talatang yan? Iglesia po ba? Brother Wendell? Okay, basahin mo, Brajando, ang Matthew chapter na 24 Gs na binanggit niya. Ang sabi dito, at dahil dito marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Brother Wendell, ang nakasulat, marami ang tatalikod. Ang kanilang aral, Maraming tatalikod. ang kanilang Hindi aral, sinabi- natalikod lahat ang kanilang aral. Hindi sinabi na ang buong iglesia ay Ang natalikod. matalikod. Oo. So, ibig sabihin, marami ang matalikod. Marami Hindi lahat. ang tatalikod. So, Hindi lahat. yan ang katuparan. Si Felix Manalo, dating Katoliko. Tumatalikod siya sa simbahang Katoliko. At karamihan ng mga protestante galing sa simbahang Katoliko. Kaya, yon ang katuparan sa unang Juan 2:18-19, nandito na ang mga Antikristo sa salin ng Protestant Bible. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila ay hindi kasama natin. So, may tatalikod Pero hindi mula sa lahat. tunay na iglesia, pero hindi matalikod Lahat. ang tunay na iglesia. Hindi lahat. At si St. Paul, klinaro na yan kung sino yung tatalikod na yan, kapatid na Midan. Ang tatalikod dyan ay hindi ang iglesia, kundi ang iilan lang. Gamitin din natin ang version na ginamit mo, ang Magandang Balita Biblia, sa unang Timoteo 4:1, sino ba yung tatalikod? Ang iglesia ba o ang iilan? Ito, basahin natin. Ang Magandang Balita Biblia din. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya, hindi ang simbahan, kapatid. Kaya wrong interpretation again. Kaya wala talagang karapatan si Manalo na mangaral sa iglesia na tunay na iglesia ni Kristo. Kasi hindi siya sinugo. Ang nangyari kasi, pinangaral niya ang iglesia ni Kristo, puro mali-mali ang itinuro niya kasi hindi siya sinugo eh. Brother John Ray, meron pa meron pa dito. Wait lang na, Brother Angel. Meron pa dito at ilalabas to itong pasugo Enero 1964, pahina 2 ni Benjamin Santiago. Sabi niya dito, sa isang paksang mababasa sa nakaraang labas itong pasugo, Disyembre, ay pinaliliwanag kung saan naroon ang iglesyang tinayo ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem. Ito ay natalikod, iniligaw ng mga bulaang propeta o ng mga paring Katoliko. Ang mga unang alagad ni Kristo ay pinasunod nila sa kanilang hulihan o tinuruan nila ng mga aral ng demonyo, at ang mga hindi sumunod o sumalangsang ay kanilang pinagpapatay. Kaya walang natirang tupa si Kristo noong unang siglo. Nalipol lahat. Yan ang kanilang turo, nalipol lahat. At saka Yan, hindi. kontra na naman yan sa pahayag ni Panginoong Jesucristo. Kasi kay Panginoong Jesucristo, mawala lang yung isa, iiwanan niya yung 99 kasi hahanapin niya yung isa. Tapos dyan, talikod lahat. So kontra talaga.
Sabi ni At sabi Kristo, niya, sasamahan ko kayo. sasamahan ko kayo Oo. hanggang sa huli ng panahon. Sino sasamahan niya kung nawala na lahat? At saka pag ang Diyos ang nag-ano bro, kailanman hindi yan matatalikod. At panghuli bro, balikan na hindi napakasimple lang bro, no? Hindi mo na kailangan maging theologian. 24 Gs, tingnan mo mabuti bro. Basahin mo nga mabuti. May iglesia bang sinasabi diyan? Paulitin natin. Mateo. Wala Sabi niya, sinabi doon eh. Sabi niya iglesia na talikod ang iglesia. May iglesia bang natumalikod diyan pa? Wala. Balikan nga Mga natin. membro Ano ba lang yan? to. Mga membro Ano lang ba ito. yan? Ibalik mo nga. Oh. At dito dahil marami. dito'y marami ang tatalik. Ang iglesia isa lang, hindi marami. Ang tatalikod, marami tao Marami. yan. So, mga membro ito, hindi itong Yung iglesia. simbahan. Hindi yung iglesia. Ano ba naman yung bromidan? Klaruhin natin, Brother Angel, that the part is not a whole. Exactly. Tsaka napaka simpleng intindihin ang talata, bro. Ang dami kaya nagoyo diyan. Napakasimple ng talata. Hindi, bakit matatalikod ang iglesia? Itatag ng Diyos yan. Ang sabi diyan tatalikod kanila tao, yung mga miyembro tumalikod. Ang dami noon pa man yan tumalikod, ang dami tao. Pero ang pangangaral ni Felix Manalo bro, iglesia natalikod, ikaw mismo intindihin mo yung napaka-basic niyan. Intindihin mo yung talata bro. Yan ang ginagamit sa inyo na naman kayo naniwalang iglesia nga. Paano nga matatalikod ang iglesia? Tatag ng Diyos yan. Ayan napakalinaw, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Tumalikod sila sa faith. Hindi ang iglesia tatalikod, tumalikod sila sa iglesia. Hindi ang iglesia ang tumalikod. Very basic po yan, bro Midan. Ako, napaka-basic po niyan, kapatids. Next question. Ayun. Next question po. Ang naintindihan ko sa mga paliwanag po ninyo ay bahagi ng iglesia ang tinutukoy sa Mateo 24 Gs. Yes. Ang inyo pong katwiran ay hindi yan iglesia, kundi bahagi lang ng iglesia. Yan po ang aking Hindi bahagi, Kaya nga sinabi, mga kaya nga tao. klinaro ko, Miyembro, ano ba kaya yan? nga klinaro ko, Brother Midan, that the part is not a whole. Sana maunawaan mo yan. At hindi yung iglesia bro, yung tao. Ilalahan mo yung church, never kahit bahagi yan. Hindi matatalikod kahit bahagi yan. Yung miyembro, yung tao na tumatalikod. Hindi mo mabuti yung talata bro. Kailanman kahit kalahati, 1/4, hindi matatalikod ang iglesia. Kasi pag iglesia tumalikod, yung church yung sinasabi mong church na tayo ni Jesus. Hindi tatalikod. Kailanman, wag mong banggitin yung church na tumalikod. Dahil sa lapastangan niya sa Diyos, lapastangan niya kay Jesus. Sinabi niya, when I will build my church. Huwag mo sabihin, ay, ang church natalikod ng kalahati, 1/4, 1/8. Bro, lapastangan niya sa Diyos. Tao ang may pagkukulang, tao ang tumalikod. Napakalayo naman bro, ng konteksto niyan. Next question. Ayan. Naghahanay pa lang tayo eh. Anyway, next question po mga kaibigang Katoliko. Ang naintindihan ko po sa paliwanag ninyo tungkol sa Mateo 24 Gs ng magandang balita, ang iniwang katanungan doon na sinasagot po ninyo, sino po yung kanila na tinutukoy ng Kristo na tatalikod? Iglesia po ba yon? Ang Hindi. sagot niyo po ay Mga membro. Ang kanilang ang binabanggit dito na kanila ang pananampalataya, kalinaw naman dito eh. Ang pananampalataya ang tatalikuran dahil dito'y marami ang talikod sa kanilang pananampalataya. Ang pananampalataya nila ang kanilang tatalikuran. Ang tumalikod, Kapatid. mga membro. Mga membro ang tumalikod at ang kanilang tinalikuran ang kanilang pananampalataya sa church. Yan ang point Faith dyan. nila sa church ang tumalikod. Ay, mahirap kaintindihan. Paulit-ulit na lang bro Midan. Sige, next Huwag mong question, bro. ipilit na church mismo ang tumalikod. Ang layo Hindi naman. tatalikod ang church. Hindi tatalikod ang church, bro. Tatag ng Diyos yan, bro. Huwag mong ipilit na ang Diyos ay walang natatalikod ang kanyang church. Huwag. Dahil si Kristo ang pangulo niyan. Siya ang may hawak niyan. Tao ang pwedeng tumalikod. Kagaya ni Felix Manalo. Ikaw, sa Kristan ka, Katoliko ka dati. Ikaw ang tumalikod. Ikaw ang kasama dyan, bro. Hindi yung mismong church kasi never na matatalikod. Never na may mangyaring masama. Kalahati, 1/4. Napaka-basic lang naman yan, bro Midan. Pag-isipan mo nga. Next question.
Ang totoo po, mga speaker po, no, sa punto por punto, akin lang inuulit ang aking naunawaan sa sagot tungkol sa katanungang binitawan ko. So ang naintindihan ko po sa sagot ninyo tungkol sa katanungang sino ang tinutukoy na kanila natatalikod sa Mateo 24 Gs ng magandang balita, ang naintindihan ko po sa sagot ninyo ay part of the church, member of the church. Yun po ang aking naintindihan. At para po sa inyo, ang member ay hindi iglesia. Yun po ang aking naintindihan. So, sunod na tanong, Brother Wendell, talata pa rin po ng Biblia. Doon po sa unang Korinto, 12, ang talata po ay 27, yung binanggit ni Apostol Pablo sa dating salin, na kayo nga ang katawan ni Kristo, bawat isa'y sama-samang mga sangkap, sabi niya doon, tanong, bawat isang miyembro, katawan daw nino? Katawan nino? Bro, ayusin yung tanong mo, bro. Huwag yung tanong na putol-putol, bro. Yun po ang katanungan. Ayusin mo yung tanong mo. Ulitin ko po, Brad Jando. Ang pagkakaintindi ko po sa kasagutan ninyo tungkol po sa katanungang sino ang tinutukoy na tatalikod sa Mateo 24 Gs ng magandang balita, ang naunawaan ko po ay member of the church. Yeah, member, Hindi bro. member of the church. Yun po ang aking naunawaan. Mga membro yung tumalikod, bro. Apo. Ang sunod ko pong katanungan ay nakaukol sa unang Korinto 12:27. Na ang binabanggit po doon, kayo nga ang katawan ni Kristo. Bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Ang tanong ko po sa talatang yan, yung bawat isa, katawan daw po nino? Yun po ang aking tanong. Mali ang interpretasyon mo. Okay, ako ang sagot dyan. Ang bahagi, hindi siya yung buong katawan. Kaya nga sinabi ko ganina, Mga the parte lang. part is not the whole. Mga No, parte. kasi kung ibabalik mo yan sa 19 kapatid, ito, kung ang lahat ng bahagi ay pari-pareho, hindi yan maituturing na katawan. Saan good ka? Ibig sabihin, kung ang kamay lang yan, hindi yan pwedeng katawan. So itong kamay na membro, ito yung umalis, katawan ba yung umalis? Kamay lang. Hindi mo naunawaan ng Bible. Baka kaya nga bahagi lang eh. Parte lang, parte. Parte. Kaya nga sabi ni St. Paul, ang parte, kung parte lang, pari-pariho pa yan, kung parehas lang lahat yan, hindi yan katawan. Kasi nga, bahagi lang siya. Kung babasahin at unawaan mo ng maigi, ang unang Korinto 12 kapatid, tumutukoy yan sa bahagi ng isang katawan, may paa, may kamay, may mata, may ilong, may bibig, may tenga, may kuko. So yan ang kabuuan ng katawan. Hindi pari-parehos yan kapatid, kaya wag mong parihasin. Kaya nga bahagi eh. Sa 12:37, bahagi yan. Kaya doon sa Mateo 10:24, yung sinasabing marami, mga bahagi yung sila pero hindi sila ang kabuuan ng katawan. Kasi hindi pwede na ang parte is pari-parehong katawan lahat yan. Ang mga bahagi ang humiwalay. At ang humiwalay, hindi yun yung kabuuan ng katawan. Bahagi lang sila. Kaya ang sabi ko kaganina the part or a part is not a whole. Oh, next question. Next question po. Yung pong katanungan ko ay nakasalig sa unang Korinto 12:27 at ang sabi niyo po ay mali ang interpretation. Ang ginawa ko po sa talata ay binasa lang. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Ang katanungan po ay kaninong katawan yung tinutukoy na bawat isa? Ang sagot niyo po kanina ay wrong interpretation.
Kaya ang sunod ko pong katanungan ay nakalapat pa rin po diyan sa lundo ng itinatanong sa unang Korinto 27. Ipapaalala ko lang dito sa Pasugo, May 1968, page 5, ang sabi dito, ano ang katangian ng maging tupa ni Kristo? Sa 1:28 ay ganito ang sabi, at sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi aagawin ng sinuman sa aking kamay. Isang dakilang kapalaran ng maging tupa o tauhan ni Kristo sapagkat sila'y binibigyan niya ng walang hanggang buhay at hindi sila malilipol kailanman. So, yan ang pinababasa sa akin. Bakit sinabi dun sa binasa mo kaganina, Brother Jando? Bakit sinabi dun sa binasa mong Pasugo din nila na Nalipo lahat. tumaliko lang lahat ng tupa? Bro, Yung normal, nagkakontrahan ng aral nila. normal na lang yun, bro. Marami talagang ganun silang turo, bro. Merong Pasugo na Ganun sasabi, it is testified to by history that the Far East is the Philippines. Tapos yung isa naman, we never thought in any mention of the expression Far East refers to the Philippines. Normal na lang yun sa kanila, bro. So, ato ibalik kay kay Brother Midan. Brother Midan, go ahead, Brother Midan. Naputo kita kaya kasi may pinabasa sa akin eh. Go ahead, Brother Midan. Ulitin ko lang po ulit, ano po. So, ang kasagutan po na natanggap ko ukol sa unang Korinto 12:27 ay wrong interpretation. Binasa ko lang naman po ang Biblia. Ang katanungan doon ay kaninong katawan yung bawat isa. Wrong Okay. interpretation po. Katawan ni Kristo Yes, yun. kasi Ay nakalapat pa rin po dyan. May idadagdag bakit wrong interpretation yun, bro? Bakit wrong interpretation yun? Kasi pilit mong ipinapalabas dito na yung mga bahagi yun mismo ang kabuuan ng katawan. Tandaan mo ang premise na tanong mo, ang church ang tumalikod. Yan ang pinaka gusto mong ipalabas dito na church mismo ang tumalikod. Kaya ginamit mo ang 12:37 ng unang Korinto para ipalabas mo dito na yung mga bahagi, yun mismo ang katawan. Kaya sinabi ko, wrong interpretation. Kasi ang 1 Corinthians 12, yung mga bahagi, hindi siya tumutukoy sa kabuuan ng katawan mismo. Kasi sinabi sa 19 ni St. Paul, kung ang lahat ng bahagi, kung ang lahat ng parte, pari-pariha pa, hindi yan matatawag na katawan. Kaya sabi ko, wrong ang interpretation mo dyan. Kasi ang gusto mo kasi ipalabas, yung mga bahagi, yun mismo ang kabuuan ng katawan. Kasi yun ang gusto mong ipunto dito na tumalikod talaga ang church dahil yung mga bahagi tumalikod. Kaya sinabi ko, wrong interpretation. Next question. Patuloy. Ayan. Final na yan ha. Mag-next question na po ako para Para maklaro ba? sige ho. So ang natanggap ko pong respond ninyo sa unang Korinto 12:27 na binasa ko lang po sa Biblia, ang katawan, ang bawat isa ay katawan nino. Sabi niyo po kanina ay wrong interpretation. Diyan pa rin po ako magtatanong. Nakalapat pa rin po diyan, ngunit ibang talata naman po ang gagamitin ko. Kaugnay pa rin po nito. Yan po ay nasa 12:27. Ililipat ko po sa 3:17. Ang sabi po doon, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito'y kayo. Tanong po, yung pong templo na tinutukoy ng Biblia, bawat Kristiyano po ba? Brother Brother Wendell, baka Brother sagot. Ray, unahin muna natin dahil may misleading sa kaniyang katanungan sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 27 kasi, no? Ang mabasa kasi, sabi niya, binasa lang at hindi nag-interpret. Pero tama si Bro John Ray na ang interpretasyon kasi nila natalikod dahil sa salitang bahagi. Ang tanong kasi niya, mabasa, kayo nga ang katawan ni Kristo. At ang bawat isa ay bahagi nito. Kaya ang tanong niya, yung bawat isa, kaninong katawan?
Oo. So, malinaw naman ang sinabi diyan, ang bawat isa bahagi sa Brother, naturang katawan. Brother Wendell, Yes. ang salita ng sa nakalagay dito, ang bawat isa ay parte ng kanyang katawan. Parte lang pala. So, Bahagi, bahagi o ganun, parte. bahagi, Oo. parehas lang Oo. naman yan. So, Parte. ang parte, hindi ang kabuuan. Hindi ang kabuuan. Oo. Pero, A part is not a whole nga. apektado, pag may sakit, ang isang bahagi. Apektado ang buong katawan. Pero Correct. tandaan natin na may nauna nang sinabi ang mga apostol kaugnay sa mga tatalikod sa pananampalataya. Kung tingnan ninyo ang unang Juan 2:18-19, ang salita ng Diyos na ginamit nila, munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig na darating na ang Antikristo. So, dapat talaga lalabas itong Antikristo. Tanong, sino itong Antikristo? Kahit ngayon ay marami ng Antikristo. Kaya malalaman natin na ito na ang huling oras. Sino ba yan? Humihiwalay sila sa atin. Di ibig sabihin may nanatili. May humihiwalay, may nanatili. Ang humihiwalay, yung Antikristo. Diya? Humihiwalay sila sa atin. Subalit, hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. May hinihiwalayan at may nananatili. Pero kailangan talagang matupad. Dahil sabi dito sa 19, ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Yan ang ibang mga parte na humihiwalay pero may nanatili. Okay, pakibasa sa 3:17, Brajando. Okay, timasahin yung sinasabi niya na unang Korinto 3:17. 16. Ha? 16. Okay, simula sa 16. Okay, Oh. sabi ganito. Hindi niyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sinumang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya. Dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. So ang tanong niya dito, Brother Midan, Ayun, uulitin ko po ang aking katanungan. Tama po ba? hindi, sige, ulitin mo. Yung tanong dito sa 3:17. Gaya nga po ng aking isinalaysay kanina, ang narinig ko po kasing paliwanag doon sa tanong kanina na nakabase po sa unang Korinto 12:27, sino po yung bawat isa na tinutukoy ng Biblia, katawan nino? Ang sagot po kanina na naintindihan ko ay wrong interpretation. Kung kaya't ginamit ko po ang ibang talata sa kaparehong aklat sa unang Korinto 3:17 naman po. Ang sabi ko doon, ang templong ito'y kayo. Ipinauunawa ko lang po na ang katanungan ko ay tungkol po sa salitang kayo. Ang templo ng Diyos ay ang bawat Kristiyano. Tama po ba yon? Ang bawat isa ay templo ng Diyos. Pero pagdating sa church, kapatid, ang kabuuan ng church, yung kabuuan talaga ng church, yung lahat ng mga Kristiyano. At yung mga parte doon, hindi siya kabuuan ng church, yung parte. Okay? Ang kabuuan ng Kristyanismo, yun yung church. Yung mga parte, hindi siya kabuuan, parte nga lang eh. Di ba? Walang contradiction doon sa mga sagot namin. Ang unang Korinto 3:16-17, tumutukoy siya sa individual. Kasi kahit ikaw lang, templo ka tayo ng Diyos eh. Templo tayo ng Diyos. Dalawa ang pag ng unang Korinto 3:16-17, individuality at ang kabuuan. Individuality sa iyo, ikaw sarili mo, templo ka ng Diyos, pero when it comes to the church, you are not the whole church. Ikaw lang sarili, templo ka ng Diyos. Yes, you are the temple of the church, the temple of God. Masasabi mo ba sarili mo na ikaw ang simbahan?
Fallacy of, fallacy of false dilemma, false dichotomy. Na pag sinabing templo ng Diyos, yun na rin yung church. Kinakailangan mong ibigyan ng distinction yan. Yes, individual is the temple of God, but when it comes to the church, buong Kristiyano yan. Kung ikaw lang mag-isa, hindi ka pwede tawaging church. Kailangan mo bigyan ng distinction yan. O, next question. Next Bro, question. ito magandang para mas maintindihan, napakasimple ng mga mo bro, at hindi mo Hebreo 4:6 nga bro, ito yung pinaka-konkreto sagot sa tanong mo bro, no? Pinipilit mo yung church na talikod dahil may tumalikod ng mga miyembro. Hindi yon, ayan. Tignan mo nga kung natalikod nga talaga diyan, Hebreo 6 hanggang Hebreo 6:4 hanggang 5. 6-4, hindi 4-6. Hindi bro, 6 bro. 6-4. 4-6. Tignan mo tignan mo kasi kailangan buuin niyo yung Biblia bro. Hindi pwedeng chap-chap kasi maliligaw kayo talaga diyan. Pansinin mo kung sinong tumalikod diyan. Sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Sa MBB bro, MBB, pananampalataya nakalagay diyan. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Sandali lang bro, ano sabi? Paano magsisi? Tumalikod sa kanilang pananampalataya. Puro pananampalataya, kanina pa yung binibigay mo sa amin. Sila tumatalikod sa faith, sa church. Pinipilit mo ang church saan tumalikod. Napakalayo bro, napakalayo. Tuloy. Dati naliwanagan na sila, nakalasap na makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Ayun, so yung tumanggap sila ng Espiritu Santo, yung mga tumanggap, yung mga nabinyagan, tumanggap ng Espiritu Santo. Yan, pero tumalikod Pero hindi church na pinipilit yung tumalikod ang church, kaya tinatag-uli ni Felix Manalo. Ay, patay tayo dyan. Tao nga ang tumalikod, miyembro, ayan Mga miyembro yan. Ikaw rin, miyembro ka ng Catholic Church dati, tumalikod ka. Nung pagkatalikod mo sa amin, natalikod na buong church? Tumalikod na ba ang buong Roman Catholic Church? Tumalikod si Felix Manalo. Tumalikod ka. Ang buong church ba natalikod na rin? See? Doon pa lang sablay na bro. Sa 5 bro, balik natin. Ituloy natin sa 5. Intindihin mo, basahin nyo mabuti at intindihin nyo. Ligaw. Sa 5. Bro. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. O yan, so nakalasap na sila. Sila, tao yan bro. Pinipilit mo, church na talikod. Mga tao yan, nandiyan pa nga si Apostol Pablo, paano tatalikod? Dire-diretso kaya yan. Hanggang mamatay may mga miyembro pa dyan. Hanggang mamatay silang dalawa. May miyembro dyan, walang totaling tumalikod. Tao yan bro. At ngayon, sinabihan ka na church ang tumalikod, naniwala ka naman. Hindi para sa Diyos yung sinasabi mo at kailangan ibabalik ni paano tatalikod yun? Okay, go ahead, Brother Midan. Next question. Ayun po. So doon po sa katanungan kanina, maliwanag po ang sagot na aking narinig. Na tinanggap niyo po na ang tinutukoy diyan sa katanungan ko gamit ang talatang 1 Korinto 3:7. Sino ang tinutukoy na kayo dito na templo ng Diyos? Bawat Kristiyano ba? Maliwanag po narinig ko. Ang sagot niyo po ay oo. Ang next question po, sa makatwid, tanggap niyo po pala na yung terminong kayo ay bawat kaanib sa iglesyang tunay. Hindi bro, parte lang ang sinabi ni Brother John Ray. Bibigyan ko ng Brother John Do, kasi ako ang sumagot nun. Kaya nga sabi ko kanina, ang 1 Korinto 3:16-17, mayroon dalawang distinction. Okay, ulitin ko, dalawang distinction. Dahil bawat isa sa atin, pinagkalooban kasi tayo ng Espiritu Santo. Episo 1:13, pinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Episo 4:30, bilang tatak na tayo ay mayroon iniligtas na. Okay? Mayroon tayong Espiritu Santo
Kaya tayo ay naging templo ng Diyos. Ang bawat Kristiyano, templo ng Diyos yan. Okay? But when it comes to the church, individually cannot say that you are the church. Nagets mo? You are only a part of the church. Parte. Parte ka lang ng simbahan when it comes to the church. When it comes to individual, yes, we are the temple of God. Dahil ang Diyos ay naninirahan sa atin ayon sa talatang yan. 1 Corinto 3:16-17. But when it comes to church, kasi church ang inaano mo dito, hindi ang individual. The temple of God does not mean yung church mismo, kasi ikaw individual, pwede kang tawaging church of God. Pwede kang tawaging temple of God. But you are not the church of God. Kung ikaw lang mag-isa, bigyan mo ako ng talata sa Biblia na bawat isa ha, yung isang membro lang o yung bahagi lang ng simbahan, tinawag siya ng simbahan or iglesia. Yung isang bahagi lang. Yung isa ba, yung party lang. Hindi yung lahat ng mga Kristiyano na nagsama. Sige. Wala kang makita yan sa Bible. Sige, next question. Ayun, next question na po. Iiwan ko na po ang katanungan yan sapagkat nakuha ko na ang mga sagot na gusto kong marinig po. At salamat. Gusto mong maputol-putol para pagdating sa ano nyo, putol-putulin nyo. Pagdating sa kanilang live sa The Revealers, putol-putulin nila yon. Yan ang ginagawa nila. Yan ginagawa nila. Doctrinal issue lang, Brad Jando. Doctrinal issue lang. Yan na nga. Paalala. Yan na nga bro, doctrinal bro. Yung pinulputol-putol ninyo tapos iibahin ng paliwanag, di ba? Bro Jando, last doctrinal nga, bago doctrinal. ka umalis, bro, paalala 21:8 ng pahayag, bro Jando. 21:8 ng pahayag. Kapag kayo nagsinungaling sa programa nyo, Binabaluktot. hindi ko inaatake hindi personal yung atake ko sa revealers, bro, kasi doctrinal pa rin yun. Pag sinabi mong revealers ka, don't hide anything. Hindi yung atake personal kasi nagre-reveal kayo eh. Ibig sabihin, nire-reveal mo lahat ng katotohanan, pati sarili mo. Kasi hider ka, hindi ka revealer. Hindi yung personal attack to, kundi yung pagre-reveal nyo kasi yan eh. So pansinin nyo, kapag kayo binaligtad nyo yung mga pinagsasabi namin dito, bro, paalala sa'yo to. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, Sandali bro, ano ba yung duwag? Ang duwag diyan yung mga spiritual coward. Yung ibig sabihin hindi mo even yung face mo. Duwag ka sa face mo. Sabi diyan yung face, yung mga duwag yan, yung mga takot na mag-reveal ang sarili nila para sa pananampalataya kasi walang ganun. Dapat duwag yan no, delikado yan. Tuloy. Mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiyapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Saan pupunta yan? Ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Sa lahat ng revealer, pinapaalala po ng Biblia sa inyo yan. Kapag ka ikaw ay duwag, ikaw ay duwag, sinungaling ka, tapos pagsisinungaling mo ang sinabi namin dito sa revealers nyo, ano sabi dyan? Sa lawa ng asupre, bro. Paalala lang yan sa umidan. Brother, salamat sa pagpasok mo.